Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video mga katindahan ay may share na naman ako sa inyo na panibagong idea at panibagong paninda na naman. O diba? Yan mga katindahan, sa sunod na content ko ay yan, magpo-focus tayo dito sa price tagging equipment. O diba? Yan. So, for now mga katindahan ay magdire-diretso muna tayo ng pagpapresyo kasi kailangan ko na itong i-display dito sa aming display yan dito sa stock namin para mabilis makita. O, diba? Yan, so tara! Yan. Ito mga katindahan, ang kuha ko dito ay 12. Ang presyo ko dito ay 19. Yan. So, sa pagpapresyo mga katindahan, wala na kami nung percent na tinatawag, kumbaga doon sa mga sari-sari store, di ba? May mga porsyento pa sila na sinasabi para sa tamang pagpapresyo. Yan, dito naman mga katindahan sa RTW, wala nang percent. Yan, parang inaano ko lang na bawal. Syempre pag double the price, syempre 100% ang mo nun, di ba? Ang tubo mo doon, ang kita mo doon. Pero yung medyo technical na pagpepresyo na as in parang susundin mo yung kalakaran na yun dito sa RTW hindi naman kailangan, nasa guts mo na yan kung paano mo siya pepresyohan, di ba? Yan, nasa mo na siya, nasa kung paano mo na siya ima-market na alam mong hindi naman masyadong mamamahalan si customer. Yan, yung sakto lang, tama lang. O di ba mga katindahan, social. Siyempre pag kasi na customer pumili dyan, o, diba? Maalwan. Ayan mga katindahan, so ito na presyohan ko na Johnson. Ang puti dito sa akin ay 22. Yan. Ewan ko lang sa inyo or sa iba, diba? Lalo na may mga sari-sari store kung magkano nyo siya pinapresyohan. Itong colored 25. Yan. Tsaka ito 25. O yan. Diretso ko na siya dun sa baba. Maaaring mas mahal sa akin at mas mura sa iba kasi nga meron silang sinusunod na standard na sa pricing, yun nga yung mga percent yan. Pero dito sa tindahan ko mga katindahan ay hindi naman ako natatakot na maglagay ng presyo kasi yun nga, sabi ko nga nasa guts na natin yun kung sa tingin natin si customer ay bibili kahit ganun yung presyo kung mas mahal o mas mura yan. Kasi yung mga ganyang bagay kasi mga katindahan mahirap mo nang i-canvas. Kaya siyempre, nasa na natin yan kung paano natin siya pepresyohan. Kagaya nito, kuha ko dito mga katindahan ay 28. Yan. So, ang presyo ko is 35. Diba? Yan. So, sa 28, meron tayong 7 pesos lang na tubo. Pero, okay na, diba? Kaysa naman walang mabili si customer. Lalo dito nga pagka sa mga bara-barangay, diba? Pagka hindi naman laging merong may tinda ng mga kulon, laging hindi naman lahat ng tindahan may tindang mga ganito, di ba? Kaya palakasan na lang ng loob mga katindahan, di ba? Kung ano yung mga item na ilalagay natin diyan sa ating paninda. Well, anyway, ito namang mga paninda na pinapakita ko sa inyo ay ito nga yung mga hinahanap mostly ng mga customer. So, yan mga katindahan, itong mga ito naman ay sigurado naman ito na may bibili kasi nga may naghahanap. Yun, pagka may mga ganito na tayong stock, yung mga hinahanap, mag-aantay na lang tayo mga katindahan kung kailan mag-out stock yung ating mga items diyan. Yan. So, ito mga katindahan, 22 ang kuha ko dito sa crayons na to. Yan. So, ang presyo ko dito is 29. Yan, kasi ganun lang ang bentahan nito mga katindahan. Sadyang sa mga school supplies ay konti lang ang tubo. Pero pag naman bumili ang mga customer ng halimbawa isang pangkulay kasama ng tuhog na dyan ng pantasa, tuhog na dyan ang lapis, papel, coupon band, o diba? Kaya wag natin i-smallin yung mga maliliit na tubo. Dahil dito sa ating tindahan, mga katindahan, bawat piso ay mahalaga. At yun nga mga katindahan na maganda kapag kompleto tayo sa item na hinahanap ni customer kasi subok tayo ng subok kung anong idadagdag natin, kung anong hinanap ni customer, susubukan natin siyang ilagay sa ating tindahan at pagka nga makikita naman natin yan, pagka ubos na, ibig sabihin talagang may bumibili, talagang may naghahanap, kaya dapat natin siyang i-provide dahil yung pera natin ay kada may nilalabas tayo, may bumabalik, sumobra pa, di ba? Kaysa ka sa bangko, maglagay ka sa bangko, ang 10,000 mo, hagyan ng maka-earn ng 10 piso, o di ba? Dito sa mga paninda, di ba? Maglagay ka lang na maglagay dyan ng mga stocks, o pag nabenta, may tubo ka na, di ba? Kaya napakaganda mga katinda magnegosyo. So ito mga katindahan ng mga hanger. Ito yung pangbatang hanger. Yan, may presyo siya kasi sa department store lang namin to binili. Napakamura naman mga katindahan.
36 lang. Lang isang dosena na siya. So dito mga katindahan ay nabebenta namin siya ng 50 pesos. Ayan. So tatanggalin lang namin itong ano niya, yung price tag ng department store para hindi malaman ng mga customer natin dito kung magkano ang talagang puhunan, no, 'di ba? Ayan mga katindahan. So natanggalan ko na siya lahat ng presyo. Ayan, wala nang marka ng kahapon. 'Di ba 'yan? So ito ay mai-display na natin at maibebenta na natin sa halagang 50 pesos. Next natin ay ito. Yan, 10 colors siya ng clay. Yan, na maliliit. So, ang presyo niya, mga katindahan, ay 55 pesos. Yan. So, ang gagawin natin dito, mga katindahan, para hindi siya masira, ay buburahin lang natin siya gamit ang pentel pen. O, diba? So, pwede na natin siyang ibenta, mga katindahan. Hindi na alam ng mga customer kung saan natin siya nabili. Yan. So, ito mga katindahan, dahil 55 ang puhunan dito, ibibenta natin siya ng 69 pesos. O, pwede na yun. Kahit konting tubo, pwede na yun. 69. Yan. So, bago ko siya, ayan. Yan. So, lahat ay tanggalan natin. Ayan. O, diba? Take note na kailangan mga katindahan pag magbubura ka ng presyo ay pilot yung gamitin natin. Yan kasi ito ay yung makapal siya at saka hindi siya basta-basta nabubura kasi pagka yung mga mumurahin lang na pentel pen, pagka na-scratch ng kaunti yan mabubura, edi bistado tayo, di ba? Malalaman yung ating patong. Yan, kaya dapat ay maging matalino sa pag-discard sa buhay, di ba? Yan, tapos saka natin siya pepresyohan mga katindahan. Presyo na siya, 69 pesos. Ito ay 35 pesos. Yan, so buburahin natin siya at gagawin natin siyang 55 pesos. Ayan, so dito sa mga ganito mga katindahan ay malaki-laki yung namamark up natin na price. Bakit? Dahil hindi naman lahat ng kutsilyo ay pare-pareho ang brand, hindi lahat ng kutsilyo pare-pareho ang style, di ba? Ano na lang yan, magkakatalo na lang yan kung sino yung supplier natin, kung saan tayo bumibili. At kung magkapareho yung brand na ano natin, tapos mas mura sa iba or mas mahal, nasa ano na natin yung kumbaga hindi na natin hawak yon, di ba? So yon, basta ang mahalaga ay meron tayong maibenta pag naghanap si customer dahil ito medyo malaki naman na to eh. Alos isang dangkal na yung kanyang pinakang kutsilyo. So sa 55, matalim naman ito, pwede na. Yan mga katindahan. So ito ang puhunan natin dito ay 25. So pinresyohan ko siya ng 45 pesos. Ayan mga katindahan, so may naghanap din ito nung isang araw dito sa tindahan, kaya naman yan, nakabili na kami. Pansabit daw sa pinto, yan, nalagayan. So ang kuha namin dito mga katindahan ay 15 at ibebenta namin siya ng 25 pesos. Yan, tapos ito mga katindahan yan, nalagyan ko na siya ng presyo. Ang puhunan nito ay 35, so ang pinresyo ko sa kanya ay 65. Kasi meron tag 50 pesos na pang paint, ayan, 50 pesos. So ito ay 'di ba? Pagka pinresyo kasi ito ng 50 pesos, may iwan naman 'to. Yan, kaya ito is ginawa ng 65. Although itong kabila ay 12 pieces tapos ito ay 18 pieces, ay mas maganda yung packaging niya, tsaka mas mukhang mamahalin, malalaki pa yung kanyang pinakang yung mga colors yan. Tapos ito mga katindahan yan, accidentally meron akong ganito dahil kay baby ko na mga ABC. Tapos dinisplay ko lang siya dito sa tindahan. Yan, tapos may biglang bumili, kaya yan naisipan kong maglagay ng mga isang addition, multiplication, subtraction, yan, multiplication. Tapos ayun, isa-isa siya nababawasan hanggang sa nung nag-out of stock nga siya ay may mga naghahanap. Ayan, kaya nagpabili na ulit tayo. Ayan, so yan, yung mga ganito naman kasi hindi naman ganun karami yung mga naghahanap. Kaya kahit pa isa-isa lang yung ating ilagay dito sa ating tindahan ay walang problema. Lalo na kung malapit lang naman yung nabibilhan natin. Diba 19 pesos tapos 29, malaki pa rin ang tubo. Diba? So, ito na nga, meron na naman tayong panibagong batch ng mga clay. Yan, so dito makikita yung mga kulay niya. Ang puhunan nito mga katindahan, 18 pesos ang isa. So nabibenta namin siya dito ng 25 pesos each. Yan. Diba? Ayan mga katindahan, so meron na rin tayong puncher. Yan, kasi nung nakaraan may naghanap dito. Although nung dati pa may mga naghanap na rin ito, kaya lang nakalimutan ko siyang bilhin. Yan, so ang kuha namin dito ay 55. Yan, so ang presyo namin dito ay 75 pesos. Pwede na yun. Meron tayong dalawang pad ng cutter. Yan. So 75 ang puhunan nitong isang pad. Yung mga katindahan. So yung ganito mga katindahan ay 10 piso lang ang benta namin dito. Yan, para mabilis. Meron din tayo ditong gunting. Ito yung small. Ito naman yung medium. Yan. So itong small mga katindahan, 120 ang puhunan. Ang bentahan namin dito ng isa ay 25 pesos kasi HBW na siya. Matalim ito.
Yan. Tapos itong 180, ang benta naman namin dito ay 30 pesos. Yan. 180 ang isang pad. So, 15 pesos ang isa. Ang puhunan ng isa. Ayan mga katindahan. So, ito naman, yan. Kumuha rin kami nitong Firefly, branded na ilaw mga katindahan kasi may mga naghahanap din ito. So, ito 11 watts. Ang puhunan namin dito ay 135. Yan, 135 yung kuha namin. Tapos, 175 yung aming presyo dito. So, paano kaya siya 175 kasi kinuha ko lang yung 35% nito nung presyo niya para mapresyohan natin siya nang wala nang tanong-tanong kung magkano sa iba. Yan, same dito. Ito mga katindahan ng puhunan nito ay 85. Yan, so pinresyohan ko siya ng 120. Kinuha ko rin yung 35% niya. So, yun, sinagad ko na siya ng 120. Kasi pag 115, pag tumawad pa ng 10, eh di, pag naging 110, di ba? Di 120 para wala nang tawad-tawad. Next, itong malapad na notebook. Kung baga ay university notebook ang tawag dito. 270 pesos nakapal siya, 10 pieces ang laman, 27 pesos ang puhunan sa isa. So, ang bentahan namin dito mga katindahan ay 35 pesos ang makapal. Yung manipis kasi ay 30 pesos. Ayan. Intermediate pad, yan. Paubos na rin yung intermediate pad namin dito kaya bumili na rin kami. 210 ang kuha namin dito mga katindahan. So, 10 ang laman nito, 10 pads. So, ang isang pad nito ay 21 pesos. Yan. So, ang benta lang namin dito mga katindahan ay 25 pesos. Yan. Siyempre, marami tayong competitor dito. Kailangan yung presyo natin, meron sila nito, meron din tayo. Di sabay tayo sa presyo nila, 25 pesos. Yan. So, meron din tayong one ream ng writing notebook. Yan, pang elementary mga katindahan. So, ang kuha namin dito ay 180 per ream. So, 10 piraso ang laman niya. 18 pesos ang puhunan ng isa. So, ang benta namin dito mga katindahan ay 23 pesos. Next ay notebook with yarn. Yan, tahin na siya mga katindahan. Ang kuha namin dito sa amin ay 200 ang isang ream, 10 piraso ang laman. So, ang bentahan namin nito ay 25 pesos. Ayan. So, ang isang tao naman pag bumili ng ganito, mga 2, 4, ganyan. Yan, kaya maganda mga katindahan na meron tayo, kompleto tayo. And so, ito naman mga katindahan yan, napresyonan natin siya. Ang puhunan nito ay 20 pesos, tapos 35 ang presyo namin dito. Yan, so ngayon pa lang kami magkakaroon ng ganito mga katindahan kasi nung isang araw, may naghanap ng ganito kasi lalagyan daw ng anak niya ng pang school supplies. Yan, oo nga naman, di ba? Pwede. Yan, kaya naghanap kami nung ganun. May division pa siya na 3, di ba? Yan, next mga katindahan, ito oh. Yan, panghasa. Kasi may naghanap nung nakaraan yan. So, nabili na namin siya. Ang kuha namin dito mga katindahan ay 45. Ayan. At 65 nga ang aming presyo. So, meron din kaming mga ganito na binibenta dito. 8x11 at saka mini. Yan, mini. Meron din tiny. Yan mga katindahan ito mabenta to sa amin. 8x11 kasi meron kaming katabi dito na karinderya. Yan. So, sa amin na sila bumibili. Ang kuha namin dito, 10 packs ang laman ng isang bundle. 100. So, 10 pesos ang isa. Ang benta namin ito ay 15 kasi ganyan ang bentahan dito. Yan. Yan, mabilis ito. Kaya 4 na bundle na yung kinuha namin ngayon. Mga nakaraan. Yan, may mga stock pa kami dito pero marami na yung kinuha namin. Yan. So, itong mini mga katindahan, 4 na bundle na rin yung kinuha namin. Bali, 100 din ang isang bundle niya. May 10 piraso ang liman at 15 pesos natin ang bentahan namin ito. Mabenta to dito mga katindahan dahil nga may karinderya kaming katabi. Yan mga katindahan, so natapos din ang ating pag-unbox at ang ating pagpipresyo. Yan, at nasabi ko nga sa inyo kung magkano yung puhunan at magkano yung bentahan. Yan mga katindahan, so ano ba yung meron dito sa ating vlog na to? Syempre, ang ano natin dito is kailangan kompleto tayo, kailangan meron tayo ng mga hinahanap ni customer kasi nga once na nandito lahat sa atin yan, pabalik-balikan nila tayo kasi mas kampante na sila na dito sa ating tindahan hindi na sila babalik, hindi na sila lilipat-lipat pa sa iba, di ba? Nakita nyo naman, di ba, yung iba 3 piraso, yung iba 2 piraso lang, yung iba 5 piraso, yan. So, pailan-ilan lang kasi nga, pag may naghanap, yan, yun, hindi naman natin kailangan na maramihan agad. Basta lang ang mahalaga, yung pera natin, yung budget natin ay mapagkasya natin doon sa mga hinahanap ni customer. Kahit nga pa isa-isa lang yan, basta yung binibilhan natin ay pwedeng isa-isa lang dahil nga meron iba na wholesale lang, hindi pwedeng retail yan. So, basta mga katindahan, mag-canvas lang tayo ng mga murang item na alam natin sa sarili natin na mapapresyohan natin siya, mapapatungan natin ng magandang presyo. Yun naman yung mahalaga doon, yung kikita tayo. O, diba?
So yun lang mga katindahan for today's video. Maraming salamat at maraming nai-inspire. Yan, panigurado na marami pa po kaming i-content para sa inyo, para sama-sama po tayong magkaroon ng idea, madagdagan ng idea. Kung meron po kayong kinukuhaan at meron kayong nabibilhan, just comment down below para naman po mabasa rin ng iba, ma-share din natin sa iba. Yun lang mga katindahan. So again, great morning and happy selling! Bye-bye!